So mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay umiyak sa paghahabol sa iyo. At this moment of time mga kamamayan ng ating pag-uusapan ngayon at sinisigurado ko sa inyo na mababaliktad ang sitwasyon. Kung dati-rati ikaw ang naghahanap ng oras sa kanya, ikaw ang naghahanap ng panahon, ikaw ang namamalimos kung kailan kanya papansinin, kung dati in love siya sa'yo, kung dati ang sweet-sweet pa niya sa'yo, kung dati lahat ibinibigay niya sa'yo, kahit anong hilingin mo, ibinibigay niya sa'yo. Nung una, nung naliligaw pa siya sa'yo, at nung unang mga buwan na naging kayo, pero bakit ngayon? Ikaw na lang palagi ang naghahabol sa kanya. Ikaw na lang palagi ang humihiling sa kanya. So at this moment of time, mga kamamay, ang pagbibigay natin ngayon is mga kahilingan ninyo, o pagbibigay natin is kayo mga girls. So kung paano iiyak ang isang lalaki at muli siyang maghahabol sa iyo. So mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng video and topic, isa lang ang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong maituro, ma-share sa iyo. Kaya kung napindot mo na yung mga buttons na yan, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa iyo. And syempre, kung ikaw ay natutulungan ng mga video ko, mag-comment ka naman. So, simulan na natin ang topic natin para sa ganon, masundan po ninyo ang aking mga bagay na sasabihin. Tapusin niyo po sana para ma-perfect ninyo yung mga tips na aking i-share sa inyo. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay maghabol sa iyo? Isang ngiti naman dyan. Alright? So, number 1. Itodo mo ang pag-self-improve sa sarili mo. Number 1 to sapagkat ito yung unang nagiging rason kung bakit ang isang lalaki ay nananabang. Kaya ang isang lalaki ay humihinto ng pag-e-effort sa inyo. Okay? Kasi po, una niyang nakikita is yung itsura mo. Oo, minsan mo nang nakuha ang kanyang puso, ang kanyang damdamin, minsan mo na siyang nabighani, kaya nasa iyo ang alas. Nasa sa iyo ang huling halakhak. Kaya mga kamamay, nakuha nyo na ang puso ng isang lalaki, ang tanging i-improve nyo lamang dyan ay kung papaano nyo iaangat muli ang inyong kagandahan. Yung inyong alindog, yung inyong karisma, gustong-gusto yan ng inyong mga partner, ng isang lalaki. So, hindi malabong makuha mo ulit ang kanyang atensyon kung inyo pong i-improve ang inyong sarili. Ang hirap kasi sa mga babae, di porke nakuha na nila ang puso ng isang lalaki, doon na sila mag-i-stop o doon na siya titigil ng pag-aayos sa kanyang sarili. Sasabihin ng ibang mga babae dyan, bakit pa ako mag-aayos? May mga anak na naman kami. Bakit pa ako magpapaganda? Kasal na naman kami. Bakit pa ako mag-i-improve ng sarili ko? Kasama ko na siya sa bahay. Mag-asawa na kami. Well, mga kamamay, mga girls, take note of this. Ang isang lalaki ay visual creature na tumitingin sa kung ano ang kanilang nakikita. For example, ikaw ay maganda sa kanya, pero may mas maganda kesa sa iyo. So, paano? Alin ang pipiliin niya? Oo, nakikita ka niya, pero may something new na bago sa kanyang mga mata. Kaya mas pipiliin niya na tingnan yung isang babae na makakakuha ng pansin niya. Okay, kesa sa iyo. Pero, kung idadahilan mo sa akin na mag-asawa na kayo, may mga anak na kayo, mag-jowa na kayo, kung bakit hindi ka magpapaganda, girl, kamamay, mapag-iiwanan ka ng kagandahan ng iba. Okay? Ayoko na isa ka sa mga babae na iwan ng isang lalaki dahil lamang sa inyong itsurang napabayaan. Okay? So gusto ko magmula sa inyo mga kamamay yung karisma na talagang babalikan ng isang lalaki. Kaya number 1 tips ko sa inyo, kung gusto nyo na muli kayong habulin ng isang lalaki, kailangan i-improve ninyo ang inyong kagandahan. Paano i-improve? Syempre, bumili kayo ng mga beauty products. Okay? Pero wag namang OA, wag naman sobra. Baka mamaya, sabihin nyo, sabi ni kamamay, kailangan daw talaga na to the highest level ang pagpapaganda ko. Okay? Sobrang dami yung nilalagay sa inyong mga kilay, sobrang kapal ng inyong lipstick, sobrang kapal ng inyong pulbos. Baka mamaya hindi kayo maging kaakit-akit dahil sa sobrang dami ng inyong cosmetic na inilagay sa inyong itsura. Kaya ang payo ko sa inyo, mag-ayos kayo ng simple lang. Huwag niyong hayaan na madaig ang inyong beauty ng ibang mga babae dyan. Alright? So number 2, ipakita at iparamdam mo sa kanya yung pagbabago mo.
Okay? So mga kamamay, kung palagi kanyang sinasaktan, palagi kanyang iniiwan, palagi kanyang pinagtataksilan, palagi kanyang niloloko at pinagsisinungalingan, tandaan niyo mga kamamay, lahat ng mga taong gumagawa ng hindi maganda, sila ay mayroong karmang tinatawag. Okay? Gumawa ka ng maganda, may good karma. Gumawa ka ng hindi maganda, may bad karma. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, iparamdam nyo at ipakita nyo na nagbago na kayo sa Kanya. Kung palagi ka sinasaktan, hayaan mo siya. At pag naramdaman ng isang lalaki na tipong wala ka ng pakialam sa Kanya, hindi ka na concern kung ano ang nararamdaman niya, sigurado ako mga kamamay, muli kanyang hahabulin. Sapagkat hindi ka na nagpapakita at nagpaparamdam ng pagmamahal sa Kanya. Hinahayaan mo lang siya sa mga bagay-bagay na kung anong ginagawa niya. Hindi ka na nagagalit, hindi ka na nanenermon. Wala ka nang pakialam sa Kanya at ipakita mo lang sa Kanya na nagbago ka na. Okay, sigurado ako ang isang lalaki ay muli kanyang hahabulin sapagkat magtataka at mag-iisip yan kung bakit bigla ka na lang naging ganyan. Bigla ka na lamang na nagbago. Okay, kung dati naghahabol ka, kung dati lumuluhod ka pa, nagmamakaawa ka pa sa kanya, ngayon hindi na. Magtataka siya na baka mamaya may iba kang lalaking, alam mo na, napupusuan kung bakit nagbago ka, kung bakit hindi ka na naghahabol sa kanya. Hayaan mo siyang mag-isip at sigurado ako, aalamin niya kung bakit nagkaganyan ka. At ngayon, magkakaroon siya ng interest sa iyo, magkakaroon ka ng puwang sa kanyang puso na maisip. Kaya makakatulong ito, mga kamamay, na hayaan nyo lang muna sila, okay, at iparamdam sa kanya na nagbago ka na. So number 3, ipakita mo na hindi ka na apektado, okay, sa bawat tampo at galit niya. Kapag kaganyan mga kamamay, yung tipong kahit magtampo siya, kahit sermonan ka ay hindi ka na apektado, makakatulong yan upang ma-realize ng isang lalaki na wala ka ng pakialam sa kanya. Na tipong nagbago ka na dahil sa paulit-ulit na pananakit, dahil sa paulit-ulit na pagtataksil, na dahil sa paulit-ulit na pagbibigay sa iyo ng bigat ng nararamdaman, ipakita mo lang sa kanya na hindi ka na apektado sa tampo at galit niya. Sa ganyang pagkakataon mga kamamay, ang isang lalaki ay magwa-wonder pa rin, mag-iisip, magtatanong, magtataka kung bakit nagbago ka na. Sa ganyang pagkakataon mga kamamay, lubos na bababa ang pride ng isang lalaki at hindi na siya magmamataas sa iyo. Kapag hindi na siya o hindi ka na apektado, hindi ka na wala ka ng pakialam sa kanya, hindi mo na siya pinapatulan, napakagandang bagay na dapat mong gawin yan sa isang lalaki para muli kanyang habulin, para tumaas ang interes muli ng isang lalaki sa iyo. So next, ano nga ba yung mga bagay pa na kailangan mong gawin upang muling maghabol sa iyo ang isang lalaki? Ipakita mo na hindi ka na naghahabol. Oo, ngayon talaga, ngayon ang start, ipakita mo na hindi ka na naghahabol sa kanya. Sa ganyang pagkakataon mga kamamay, ang isang lalaki ay mag-iisip kung bakit ginagawa mo yan, kung bakit nagbago ka na. Kung dati ang isang lalaki ay nasanay na palagi kang naghahabol sa kanya every time na magkakatampuhan kayo, every time na magkakagalit kayo, ikaw palagi yung lumalambot, ikaw palagi yung nagsusorry kahit hindi mo namang kasalanan, pakita mo sa kanya na hindi ka na maghahabol at hindi ka na naghahabol kung alam mong mali ang isang lalaki. Okay? So sa ganyang pagkakataon mga kamamay, marirealize ng isang lalaki yung kanyang pagkakamali at hindi lalaki ang ulo ng mga yan. Sapagkat ang hirap din kasi sa inyong mga girls, alam nyo na mali kayo o alam nyo na mali sila at nasa tama kayo, kinukonsinti nyo pa rin, hinahayaan nyo pa rin, kaya lumalaki ang ulo ng isang lalaki. Ayaw nyong iparanas, iparamdam na nagkamali sila, kaya nandoon yung kanilang ego and pride na kahit mali sila, ay sila pa rin dapat ang kailangang habulin. Mali yun mga kamamay. Kung mali ang isang tao, lalaki o babae, hayaan mong sila ang magsisi. Yung sinasabi ng iba, mahal ko kamamay kaya ako yung nagsasorry. Mahal ko kamamay kaya hindi ko kayang mawala siya. Okay? Ikaw ba, mahal ka niya kung bakit niya ginagawa yon? Ikaw ba, tanungin kita, hanggang saan ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki kung alam niya na mali siya at hindi siya nagsusorry? Tandaan yung mga kamamay, yung mga bagay na yan. Kung alam nyo dito sa mundong ito, ng isang tao ay nagkamali, kailangan tanggapin niya kung ano yung possible na kapalit nun. At sa mga tao naman dyan na alam nilang mali yung isang tao,
na hinahayaan nyo pa rin sila, hello, anong gusto nyong mangyari sa inyong relasyon? Magpatuloy na lamang sa kamalian? Magpatuloy na lamang sa mga bagay na hindi tama? Tandaan nyo mga kamamayang isang relasyon, kung bakit kayo ay pumapasok dyan para kayo ay maging masaya, para kayo ay maging inspired, para kayo ay maging creative. Hindi yung dahil pumasok kayo sa isang relasyon para kayo ay magtiis. Hindi dahil kayo pumasok sa isang relasyon para kayo ay magpanggap na masaya. Hindi ganun ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay ginagawang masaya ang isang relasyon, ang isang tao, ginagawang inspired palagi at masaya. Okay, pero tandaan nyo palagi ito, kung kayo ay pumasok sa isang relasyon at puro pasakit na lamang ang dinadala at nangyayari, puro tampuhan at galit na lamang, sigurado ako, sa maling tao kayo napunta, kaya ganyan. Kaya isipin nyo rin mga kamamay, hindi nyo kailangang magtiis. Tandaan na ang pag-ibig ay masarap, masaya, nakaka-inspired, at talagang nakaka-inlove. Lagi nyo tatandaan yan mga kamamay. So yun lang mga kamamay ang kailangan nyo gawin upang ang isang lalaki ay muling maghabol sa iyo. So mga kamamay, kung may katanungan kayo at may dagdag kayong tips tungkol sa usaping ito, huwag kayong magdalawang isip na mag-comment sa baba ng video ito at pag-usapan natin yan. Sa mga gustong pa-comment, so mag-comment din kayo sa baba at pag nabasa ko yan, gagawa ko yan ng video na kagaya nito. So paano mga kamamay? So sa nga pala, meron tayong merchandise, okay, na damit, jacket, na may nakalagay dito ng Mamay Love Advice sa mga interesado dyan na kumuha. So bilang suporta dito sa ating channel, so advice ko po na mag-check out kayo ng ating mga merchandise. So paano mga kamamay? Maraming salamat kaagad sa mga o-order, sa mga kukuha. Check nyo lang po yung ating comment section dyan. Sa baba ng video ito, makikita nyo yung ating mga merchandise dyan. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.